Napakabuti ng Diyos. Dakilang Diyos, Ama namin, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong awa. Salamat sa aming kagalingan. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa lahat ng mga bagay. Salamat sa tagumpay, O Diyos. Higit sa lahat, patuloy mo kaming tulungan, Ama. Patuloy mo kaming i-direct doon sa iyong kalooban. Dalangin namin, O Diyos, sa mga oras na ito, ang tagumpay sa bawat isa. Habang amin pong i-deliver ang iyong mga banal na salita. God, lingin namin na buksan mo ang aming kaunawaan, ang aming mga puso, ang aming isipan, O Diyos, para sa iyong mga salita. Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Before kayo upo, mga kapatid, kamayan mo ang iyong katabi, sabi mo, God built success into His creation. Amen. Hallelujah. God built success into His creation. You may now take your seats. Yan, napakahalaga na maintindihan natin that God created us, amen, with a purpose. And remember, before God created human, before niya ginawa ang tao, mga kapatid, He prepared everything. Inihanda ng Diyos ang lahat ng mga bagay. He created heaven and the earth. He created, amen, the land, the sea. Lahat ng kailangan, lahat ng mga hayop, lahat ng uri ng kahoy na nagbubunga ng iba't ibang prutas, mga kapatid, He prepared everything para pag dumating yung tao, mga kapatid, amen, Kanya na lang aanihin ang tagumpay. Naniniwala ba kayo na may tagumpay tayo, mga kapatid? Because God built success into His creation. Nung ginawa tayo, nakasintro na tayo doon sa tagumpay. Ang nagiging problema lang natin, paano tayo makakarating doon? Would you say amen? Kasi minsan, we always compare ourselves to others. And I will tell you, do not compare yourself to others. Even to your brother, even to your sister. Huwag mong ikumpara yung sarili mo. Dahil iba't iba yung creation na ginagawa ng Diyos. Iba't iba yung success na naka-frame po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. In Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, then you shall make your way prosperous. Sino gusto maging prosperous? Parang ilan lang yun, Now, our thinking about prosperity is, you have a lot of material things. That is, the first thing, we thought about money, we thought about, material things na gusto natin, mga kapatid. We thought about, parang hayahayang buhay. No? Alam niyo yung hayahay? Ano sa Tagalog yan? Ha? Komportableng buhay, mga kapatid. Amen? And, kung babasahin natin, this book of the law, ano yung book of the law? The Bible, the Word of God. That is the book of the law. If we will meditate the Word of the Lord day and night, then you shall make your way prosperous. Ano ang naging problema? Every human being, not of all, pero halos lahat ng tao, mga kapatid, they want prosperity. They want success. But they forgot to meditate. They forgot, amen, the Word of God. Matagal nang naglilingkod sa Panginoon, pag tinanong mo, wala nang nami-memorize na verse. Sorry May kausap ba ako?
Parang 3 na lang nag-amen. Gusto natin ng tagumpay, gusto natin ng prosperous life, pero hindi tayo nag-focus, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Na napakahalaga na maintindihan natin, mga kapatid, yung salita ng Diyos, because the Word of God is our guide. The Word of God, amen, hallelujah, is the success, the key of success na gusto po natin. Now, kaya nga, God built success into His creation. Naka-format na yan. No? Naka-design na yan. Kaya nga, magtataka ka, di ba? Bakit mayroong mga bagay na wala sa iyo na nandoon sa iba? Pero kung tanungin mo rin yung hinahangaan mo, nag-iisip din yan sa'yo, bakit wala ako na mayroon siya? Kasi lahat po ng tao sa mundo, mga kapatid ko, amen, ay empty. Kumbaga, hindi siya kumplito kung wala talaga ang salita ng Diyos. Kaya lagi tayo nag-iisip, bakit parang may kulang sa akin? Bakit nandoon sa Kanya? Pero hindi mo naintindihan na lahat pala ng tao nag-iisip, mga kapatid, bakit may kulang sa akin? May kausap ako? So, napakahalaga yung salita ng ating Panginoon. You want prosperity, you want good success, then meditate the Word. The Word shall not depart from your mouth. Ibig sabihin, mga kapatid, magiging bukang bibig natin ang salita ng ating Panginoon. If you want prosperity, if you want good success, then mag-focus tayo first and foremost sa salita ng ating Panginoon. Alam, minsan, tumitingin na lang tayo ng success, Mike, eh. Bakit kayo naging successful to? Siguro 24 hours to nagtatrabaho. Siguro ang daming diskarte nito. Siguro ang galing-galing nito. Pero ang sikrito, mga kapatid, hindi sa galing mo. Ang sikrito, mga kapatid, hindi yung marami kang diskarte. Hindi, ibig sabihin, mga kapatid, amen, na marami kang project, marami kang kung ano-anong pinagkakabalahan. Ang pinakasikrito ng prosperity at ang pinakasikrito ng good success ay ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Because success is by design. Sino gusto magtatagumpay? Naka-design na yan. Diba? Bago yan na itayo ang magandang building, magandang bahay, hindi yan na itayo na walang design. Hindi yan na itayo na walang floor plan. Hindi na itayo yan na walang blueprint. May kausap ba ako? Mayroon mo ng design yan. Inupuan mo na yan. O, ano yung gagawin natin? Ano yung gustong design na gagawin natin dito? O, ito yon. Ito yung style natin. But higit sa lahat, huwag niyong kalimutan, kahit napakaganda ng design, kung hindi maganda ang pundasyon, anong mangyayari? Anong mangyayari? Magkukulaps yun. Kaya maraming mga tao nag-focus sa design, Brother John, hindi sa pundasyon. Kaya bumabagsak, Mike. Bakit? Ang laging tinitingnan yung ganda. Ang laging tinitingnan yung, wow! Diba? Ang laging tinitingnan yung parang gusto mong ipagmamalaki. But remember, ang pundasyon po natin ay ang salita ng Diyos. Kahit maggugulong-gulong ka pa, kahit magtutulay ka pa sa alambre, Brother John, kung ang pundasyon mo ay mahina, hindi ka magtatagumpay. May tagumpay ka, pero hindi good. Amen? Success is by design. God created everything with a
purpose. Naniniwala ba kayo? Itingnan mo yung katabi mo, kahit kapatid mo, kahit pinsan mo, kahit anak mo. Magkakaiba talaga ng design yung mukha ninyo. Di ba? Kahit anong gagawin mo. Nakapagtataka nga, bakit ang ganda naman ng nanay niya? Ang ganda ng puging-pugi yung tatay niya. Pero bakit nung lumabas, pango? Yun pala, pango talaga yung nanay niya. Naka-rhino lang yung ilong. Hindi pwedeng i-rhino yung, yung bata paglabas. Yan, naalala yung somewhere in Thailand or basta, China ba yun? Na napakaganda ng asawa ng billionaire. Nagtataka siya nung lumabas yung kanyang anak. Siyempre, pinili niya. Bilyonaryo siya eh. Ito na gawin kong asawa. Pinili niya yun. Paglabas ng kanyang anak, parang tiyanak. Ano to? Nasasalisihan ba ako? Bakit ganyan yung itsura? So, na-research niya, na-discover nila na punong-puno pala ng ritoke yung mukha ng asawa niya. Nakaritoke na yung mata, nakaritoke na yung ilong, yung mata, yung lips, lahat, pati yung chain niya, nakaritoke na, lahat ng pati yung balat niya, mga kapatid ko, punong-puno na ng glutathione yung mga niya. Pero ang Diyos, nakadesign talaga, mayroong dinesign ang Diyos, mga kapatid. Bakit? Kasi may purpose ang Diyos. Kaya nga, ang unang ko sa inyo, dapat maintindihan natin, before tayo mag-focus sa design, dapat maunawaan natin na mayroong pundasyon. Ano yung pundasyon? Ang salita ng ating Panginoon. Amen? Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things, God's work, for the good of those who love Him, who have been called according to His, not according to our purpose, but to His purpose. Nung nilikha tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, at inibig natin ng Diyos, hindi tayo dapat ang nasusunod sa sarili natin. Kaya nga ang prayer na itinuro ng Panginoon, when you pray, pray like this: Our Father, you are in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, and your will be done on earth as it in heaven. Kaninong kalooban ang masusunod? Sa iyo o sa Kanya? Sa Kanya. Kaya tayo pumapalpak, kaya tayo nagkakamali, kaya tayo hindi nagtatagumpay, kasi ang ating kalooban ang nasusunod. Hindi sa Kanya. Diba? Barkada mo ang nasusunod. Buti nga kung ikaw mismo ang nasusunod eh. Minsan, ibang tao ang nasusunod sa buhay mo. May kausap ako? Pero, atin pong nalalaman, mga kapatid, that in all things work together for good, to them that love God, to them who are called according to His purpose. Nung tinawag, pinili ka ng Panginoon, mayroong purpose ang Diyos sa iyo. Marami lang sa atin nagmamadali. Marami lang sa atin hindi po naintindihan ang disenyo ng Panginoon. Kapag nasa pundasyon ka pa at dahan-dahan itinayo yung isang building, isang bahay, hindi mo ma-appreciate yan. Napakakalat, ang daming dumi, ang daming mga bagay na kung ano-ano makikita mo. Hindi mo muna ma-appreciate yan, Brother John. Bakit? Kasi hindi pa nabuo. Sa buhay po natin, minsan hindi natin ma-appreciate. Bakit? Parang napakamisi. Parang hindi pa natin makita yung buong design ng ating Panginoon. But wait! Kapag natapos na yan, doon mo ma-appreciate, mga kapatid. Amen. Yung kabutihan ng ating Panginoon. Anong dapat natin gawin? Matuto tayong maghintay. Sabihin mo sa iyong katabi, maghintay ka.
Ha? Maghintay ka. Huwag kang magmamadali. Nakita mo lang yung kapitbahay mo, bumili ng TV. Bibili din tayo. Kabugin natin yan. Nakita mo lang na bumili ng sasakyan yung kaibigan mo, hindi pwede. Mangutang din ako ng sasakyan. Hindi ka nakakain. Bakit? Hindi ka naghintay sa tamang panahon eh. Nadamay na yung pamilya mo. Tipid-tipid mo na tayo ngayon. Bakit? Nagmamadali ka kasi. Okay lang ba kayo? Hintayin nyo, may tamang panahon ang lahat ng mga bagay. Would you see amen? Di ba? Every purpose has a design. Tandaan nyo yan. Nung tinawag tayo ng Panginoon, mayroon pong purpose ang Panginoon. But remember, every design has a purpose. Mayroon pong purpose ang Panginoon, bawat design. And every design, has principles. May mga prinsipyo yan. Di ba? Hindi lang basta-basta. Parang, gusto ko mag-aral. Marami akong pera. Mag-aral ako. Saan ka mag-aral? Gusto ko UP. Sige, mag-aral ka sa UP. But, mayroon pong mga principles yan. Anong gusto mo mag-aral sa UP? Di mag-exam ka ng OPCAT. Hindi yan, walang kwenta yung pera mo, mag-exam ka. Kung papasa ka, di makakapasok ka. At ngayon, nakapasa ka ng OPCAT. Wow, UP ka na ngayon. Yeah? Kasi isa sa pinakamahirap na entrance exam ay ang OPCAT siguro, no? Kasi mga private na yan, pag may pera ka, pasado ka niyan. Yeah? Pasado ka niyan. Pero pag mga state university o lalo na mga yung UP, mga kapatid, hindi ka basta-basta makapasok diyan. Bakit? May mga principles yan. Di ba? Ito yung steps na gagawin mo. Wag nating pag-usapan yung pera mo kasi pag nakapasok ka dito sa UP, walang perang pinag-usapan dito. Pag-aaral. Mag-aaral ka. 'Di ba? Si Jeannie noon ay naging scholar sa FEU. 'Di ba? Pero bakit? Anong taon na doon nakagraduate siya? Ilang taon ka naging scholar, Jeannie? Ha? Ilang years ka naging scholar? 2.5 years. Minsan may mga principle sa buhay na ganon. Hindi lahat ng ini-expect po natin, yun. Diba kaya nga, pag ako, mayroong lumapit sa akin, nagpapakasal, mayroon mo ng mayroon mo ng prenup, mayroon mo ng pre-counseling. Ina-counsel ko muna mag-asawa, handa ka na ba o napipilitan ka lang o ano mo? You need to expect worse. Diba? Ako, pag mayroon akong kina-counseling, hindi ko binubula. Buti na pag-isipan nyo magpakasal kayo. Hindi, dinidiretso ko. Mag-expect ka ng worse. Dapat intindihin mo. Kung may panahon ka pa, ituloy mo, hindi. Yung wife ko, nung naligaw ako sa kanya, una kong tinanong, kaya mo bang magiging asawa ng pastor? Sabi niya, opo. Wala natin pag-usapan. Wala natin pag-usapan. Yun yung qualification ko nung una, tinanong ko eh. Nag-upo na siya, ibig sabihin, kaya mo akong sagutin kasi, discarding kaya mo akong sagutin kasi kaya mong magiging asawa ng pastor. Kasi marami ako naging girlfriend, Brother Sunny Boy, Brother Samuel, Diyos por Santo. Mayroon ba nga akong girlfriend na before mga dumating, pinakalas kasi ito na girlfriend ko. Pinakalas.
May mga girlfriend akong, bago tayo magpakasal, kinakailangan may RAV4 muna ako. Yung RAV4 na Toyota RAV4. Sabi ko, paano ko mangyayari? Ano gagawin ko dyan? Baka patay na ako, hindi ko pa mabili yung RAV4. Bira, iiwanan kita. Di ba? Ayaw ko yung pag-ibig na may mga kondisyon. Gusto ko yung pag-ibig na nagkakaintindihan kami. Kaya nung dumating sa punto na parang hindi niya naintindihan, yun yung sinabi ko, ito na yung sinabi ko, na kaya mo bang maging asawa ng pastor? Ang sabi niya, kung alam ko lang na ito pala. Oh. Pero wala siya magawa, na oo na eh, umuo na eh. Nakapirma na ng kontrata na walang katapusan. Kamatayan lang ang pwedeng makapaghihiwalay. No? Pero, kinakay mabuti, nakadesign kasi yan. Huwag kayo magmamadali. Kahit yung mga Chinese, kahit yung mga billionaire, mga kapatid, kapag kinasal yung kanilang anak, nakadesign yan. Mayroong principles yan. Hindi agad yan na, o sige, dahil anak ka ng bilyonaryo, maging bilyonaryo ka rin. Ang dami kong kaibigan ng mga bilyonaryo. Na-meet nga ng wife ko eh. Hindi sila ganun magiging bilyonaryo. Dahil bilyonaryo yung tatay nila, dahil si Lucio ang tatay nila, dahil si Ramon ang tatay nila. Hindi agad yan magiging ganun. Dadaan yan, mga kapatid, kung pwede pa gawin nilang utility yan. Yung kaibigan ko, di ba? Sabi niya, before ko nahawakan yung mga company ng daddy ko, pinadala ako sa Amerika, naging gasoline boy ako, naging janitor ako. Why? Para maintindihan niya kung ano yung pakiramdam ng pagiging janitor, ano yung pakiramdam ng pagiging worker. Diba? Kaya mga biglang yumaman lang, or mayaman na, hindi na maintindihan yung nasa baba. Kaya nga, anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? He wrapped with an anger. Doon sa sabsaban, doon sa alam niyo, hindi magandang lugar. Though He is the King of Kings. Hari siya. Dapat doon siya ipinganak sa tinatawag na kaharian. Dapat maganda yung kanyang kama. Pero ang nangyari sa kanya, doon sa isang napakahirap na lugar, napakabaho, punong-puno ng mga hayop. Oh, pero, noong lumaki na siya, mga kapatid, naintindihan niya ang tao. Kasi before, God is a spirit. God is sovereign. God is powerful. Oh. Pero nung bumaba siya, mga kapatid, doon kanya naintindihan, Sister Chanel. Kaya, napakaganda kung gusto mo ng tagumpay, may prinsipyo yan. Anong prinsipyo? Dapat marunong tayo magpakumbaba. Diba? Umangat lang konti ang buhay mo, huyo na yung mga kaibigan mo. Diba? Dapat marunong ka makikipagkapwa. Would you see, amen? Kasi may disenyo yan, may principle yan. True success comes from living according to God's Word. Ang totoong tagumpay, yung binasa natin kanina, Joshua chapter 1 verse 8, you want prosperity, you want good success, then meditate, understand the Word of God. Aralin natin ang salita ng Diyos. Diba? Instead na kung ano-anong book yung pinag-aralan mo, prinsipyo ng mga success, kung ano-anong mga tinituro, ang dapat pag-aralan natin yung salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, naka-built-in na ito. Anong gagawin na lang natin? Isabuhay na lang natin, sundin na lang natin ang salita ng Diyos. Then, prosperity will come. Good success will come. Victory will come. Why? Because you understand
the Word of God. You obey the Word of God. You follow the Word of God. You live the Word of God. Diba? Noong nakarang araw, nag-ride kami mga kapatid, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, mga kapatid, inikot namin ang Central Luzon. At doon ko naiintindihan na may mga principles, may mga tinatawag na dapat gawin. Sa buong buhay ko, pinakamabilis kong naitakbo sa motor, 189. Parang ang tingin ko, parang yung velocity ng hangin. Pero may mga principles na nakikita ko. Habang nagra-ride ka, may matutunan ka, Ken. Yung focus mo. Dapat nakafocus ka. Diba? Dapat hindi ka palingon-lingon. Kasi sa speed mo na napakabilis, kunting lingon mo lang, pwedeng mabali yung liig mo. Kasi sobrang lakas. Diba? At nakadepende din yung helmet na gagamitin mo. Dapat naka-fit talaga sa'yo. Hindi maluwag. Dapat pang long ride. Kasi iba't iba yung helmet. May helmet na pang trail. May helmet mga pang street lang. May helmet na pang speed talaga, mga kapatid. Higit sa lahat, dapat nakatingin ka, mga kapatid, yung kakayahan ng motor mo. Dapat alamin mo. Kasi kung gawin mong dynamic yan at hindi ka prepared, sabi nga ng kasama ko si Pastor Sam, akala ko maiwan ako. Kasi segunda pa lang pagpupugain mo, 100 mahigit na. Pag tersira mo pa lang, 130. Pag kwarta mo, 150 na. Pag ituloy-tuloy mo, boom! Sobrang lakas. So, motorcycle comes with an owner's manual. Pero marami sa ating mga Pilipino hindi nagbabasa ng manual. Tama, mali? Pag kuha ka, tapon yung manual. Dire-diretso ka na. May kausap ako. Tuloy-tuloy ka na lang. Wala ka nang giyawa. At mayroong reminder sa mga Pilipino, matigas ang ulo. Yung lahat halos ng mga motor may nakalagay. Remember to preserve nature. Always wear your helmet. Tama, mali? Pero mga Pilipino, siko lang. Lagay sa siko yung helmet. Minsan walang helmet. Dito lang naman tayo, walang helmet. Yun na pala yung pagkakataon na madisgrasya ka. Nadulas ka sa balat ng saging at natumba ka. Wala kang helmet ngayon. Ang helmet mo ay ang iyong ulo. Ano mangyari? Hindi nasahod ang utak mo. Naka-helmet ka ba, Brother Sinon? O, di ba? Walang propel gear, di ba? Kami, pag nag-ride kami, kumpleto sa gear. Naka-jacket, may mga padding yan lahat. Porsiko. Tapos dito, mayroon. Di ba? Kumpleto yan. Naka-helmet ka, may balabal ka pa, yung bunit ka pa. Kumpleto yan. Guantes, ba? Jacket na talagang fit sa'yo. Hindi maluwag. Kasi kung maluwag yung jacket mo, mabilis ang takbo mo. Gumaganon yung jacket mo. Baka maiwan ka pa. Diba? Dapat naka-fit, naka-boots ka, kumplito. If you ignore, if you use the wrong fuel and ignore maintenance and disregard the instruction, it will eventually fail. Kasi may manual yan eh. Dapat basahin mo. Naalala ko nga yung sasakyan natin dati. Nagkamali, ginasa ng gasolina imbes na diesel. Nagdi-drain kami. Ang tagal namin, nagdi-drain.
Nagkamali. Gasolina yung kinarga. Kaya dapat mayroong manual. At doon ko natutunan, nung nagkaroon ng maintenance, sabi ni Brother J, Pastor, kada motor pala, iba't iba yung langis na gagamitin. Yung langis ng Yamaha, iba sa BMW. Ganun ba? Hindi ko alam yun eh. Di ba? Sa atin, akala natin pari-pariho lang. Diba? Kaya nga, minsan tayo gusto natin ng tagumpay. Maghahanap tayo, di ba? Manonood tayo sa Facebook, sa YouTube. Ano ba kaya? Paano kaya ako magtagumpay? Di ba? Bibili ka ng libro kung paano ka magtagumpay. Di ba? Pero ang pinaka-prinsipyo lang pala, basahin natin ang manual. Ano yung manual? Ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya palakpakan natin siya. Amen. Hallelujah. Do not ignore the maintenance. Do not disregard the instruction. Kung ano yung mga instruction, susundin natin. Ako nung natumba ko, bakit? Walang nangyari sa akin. Kumpleto ko sa gear. Parang wala lang. At kapag sinunod mo, kahit na napakabigat ng motor, kaya nyo imagine to, 130 kilos. Dalhin mo, ilang kilo ka lang. Di ba? Akala mo hindi mo kaya, pero pag tatakbo na pala, para lang, napakagaan na lang. Bakit? Sinunod mo yung instruction. Di ba? Walang mga mabibigat na bagay pag sinunod mo yung instruction. Kapag alam mo paano i-operate ang isang bagay, mga kapatid, na akala mo hindi mo kaya. Di ba? Si Pastor Willie, maliit na tao yan. Pero dala-dala niya, BMW. Halos triple sa kanya yung bigat. Di ba? Mahaba pa sa kanya yung motor. Pero nung inano niya, first time, sabi ko, ano mo? Ako, wala akong kasama eh. Ako, namimili talaga ako eh. Sama ka. Anong umano siya eh? Tungtuhan na rin siya eh. Imagine mo experience mo first time. Kaya mo naman pala eh. So, ang tagumpay pala, kaya, hindi lang sa iba. Pwede din sa'yo! Woo! Lahat magsabi, woo! Diba? The problem is not the motorcycle. It is the owner. Wala namang problema yan. Bakit? Nakadesign na yung motorcycle kung ano siya, kung anong kaya niya, kung gano'n siya kabilis. Nakadesign na yan. Bakit nagkakamali? Karamihan ng disgrasya sa daan ay human error. Would you say amen? Human error. Bakit? Kapag matagal ka nang nagmamotor, kumpiyansa ka na, di ka na minsan tumitingin sa side mirror eh. Diba? Kaya nga, mayroong instruction, diba? Na dapat yung side mirror mo, at least 3, 4. Diba? Mahilig yung mga Pilipino na pa-cute-cute. Paliitan ng mga side mirror. Ngayon, silip-silipin mo ngayon. Diba? Sinabi na nga dapat 4 na daliri yung side mirror mo eh. Mayroon pong problema kapag hindi tayo sumunod sa instruction. Mayroon pong problema pag hindi tayo sumunod sa manual. Ang tagumpay, nandyan na yan. Ang prosperity, nandyan na yan. Ano naging problema sa atin? Hindi tayo sumunod eh. Diba? God is our creator and the Bible is our owner's manual. Nung dinesign tayo ng Panginoon, kinikreate tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Nakadesinyo na sa atin na magtatagumpay tayo. Ang nagiging problema, hindi natin binasa yung manual, hindi natin sinunod ang instruction. Lagi natin kinukumpare yung sarili natin sa iba. Mag-focus ka sa sarili mo. Huwag kang tumingin kahit saan.
Kasi masasaktan ka. Diba? Mainggit ka. Ang kalaban pa naman ng tao minsan, yung inggit. Diba? So, nung nilikha tayo ng Diyos, mayroon pong manual ang salita ng Diyos. God's formula for success. Ano yung formula ng success? Sino gusto maging successful? Before Joshua entered the promised land, di ba? Sino ang nakakarinig nung pinipreach ko nung last Sunday? Di ba? Paano nakapasok sila sa promised land? Di ba? Paano natibag yung wall ng Jericho? Minaso nila? Binuldos nila? Paano? Ha? Sumunod lang sila kung anong instruction ni Joshua. Maghintay lang kayo kung kailan kayo sumigaw. Hintayin lang ninyo. Every day, ikutin natin ang Jericho. Araw-araw. At kapag ikapitong araw, 7 beses din natin ito iikutin. So before nagtatagumpay sila Joshua, mga kapatid, binigyan po ng instruction ng Panginoon. May mga principle sa victory. You want victory? Kasi naging problema, akala natin successful na tayo. Akala natin kaya na natin. Pero kapag hindi ka sumunod sa prinsipyo ng Diyos, hindi mo binabasa ang manual, lalo kang mahihirapan. Kaya magtataka ka sa iba, bakit kaya napaka-easy yung buhay nila? At naiinggit tayo. Bakit kaya parang ang gaan-gaan? Ha? Pag nagiging tropa mo pala, ganito lang pala to. Ito lang pala yung ano niya. Ha? Pero bakit nagiging victorious siya? Kasi sinunod niya ang prinsipyo. He carefully read the manual. He meditate on God's word. He speak God's word and obey God's word. Ang pinakasikreto lang ay ang salita ng ating Panginoon. Huwag mong tingnan yung success. Huwag mong tingnan yung wealth. Huwag mong aasahan palagi yung prosperity. Anong dapat nating sundin? Anong dapat nating gagawin? Dapat nating susundin at isabuhay ang mga salita ng ating Panginoon. Di ba? Kaya lagi kong pinanghawakan yun. Ephesians chapter 3 verse 20, Now unto him that is able to do exceedingly, exceed pa sa iniisip mo, Chanel, abundantly, mas abundant pa sa inasahan mo. More than you can imagine. More than sa hinihingi mo. And remember, he said, according to the power that works within you. Di ba? Yung kapangyarihan pala, nandyan din sa'yo. Ano yung kapangyarihan na yun? Yung pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, if you have a faith like a seed of a mustard, you can tell this mountain, be removed, and it shall remove. Can you imagine? Pwede kang lalakad ng punong-puno ng milagro, mga kapatid. Di ba? In fact, makinig kayo mabuti. In fact, every day sa buhay natin, lumalakad tayo, mga kapatid ko, ng milagro. Sa dami-dami ng mga tao, mga kapatid, isa ka sa binigyan ng pagkakataon na maintindihan mo ang mga salita ng ating Panginoon. Dahil ang pagkikinig sa salita ng Panginoon, doon mag-umpisa ang pananampalataya. And faith is the substance of thing hoped for
and the evidence of being not seen. Kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi mo pa nahawakan, mayroon pong tagumpay, mayroon pong malaking pagpapala na nakaabang sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kailangan tayong mananalangin. Ang naging problema sa atin, masyado tayong nag-iisip, mga kapatid, ng kung ano-ano instead na manalangin. Kapag may problema tayo, ay inom natin to. Kapag may problema tayo, hanapin ko yung tropa ko. Gusto ko makausap. Instead, you need to pray. Diba? Pagkatapos nun, uminom ka. Diba? Lalo ka lang nagka-problema. Bakit? Habang uminom ka, medyo lasing ka na, nag-drive ka ngayon, buti kong kotse, motor. Nabangga ka o kaya nakabangga ka ngayon, lalo lumaki yung problema mo. If you have problem, if you have troubles in life, if you have difficult situation in life, you need to pray because prayer brings us into God's presence. At kapag nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon, igadaig ka ng Panginoon. Anak, dito ka. Ito yung tagumpay. Ito yung success. Ito yung prosperity. Huwag ka dyan. Kasi kalooban mo yan. Kahit anong gagawin mo dyan, hindi ka magtatagumpay. Magbibigo ka lang. Obedience keeps us in God's blessing. Ano yung problema sa atin? Hindi tayo masunurin eh. Naririnig natin. Tingnan ninyo. Kahit naririnig nyo ang mensaheng ito, mamaya, walang magbabasa pa rin ng salita ng Diyos. Mamaya, wala pa rin magpipray. And then you want success. You want prosperity. Di ba? Mapuno ka lang ng inggit. Bakit? Hindi mo sinunod yung prinsipyo ng Panginoon eh. Ba? Hindi pa nga nauso dito sa Pilipinas na 2, 3 trabaho eh. Pag nandoon ka sa ibang bansa, may mga kaibigan ako doon, may mga classmate ako doon, nandoon sa US, nasa Canada, nasa Europe, 2, 3 hanggang 4 pa na trabaho. Pag uwi sa bahay, lutay-lutay, pagod na. Oh. Uuwi sa Pilipinas, sikat na sikat, nanglilibre. Pag uwi, durog-durog na naman. Bakit? Balik sa 4 na trabaho. Ang tulog na lang 3 araw at 3 oras. May kausap ako? Pero kapag sumunod ka, mga kapatid, nandoon yung pagpapala. May kausap ako? Kasi nakikita yan ng mga anak natin. Magmamanifest yan eh. Pag sinunod mo yung salita, yung prinsipyo ng ating Panginoon, magmanifest yan sa'yo. Hindi yan agad-agad, tandaan mo yan. Diba sinabi ko nung mga nakaraan, mga kapatid, na ang blessing hindi yan magic. Marami kang pagdaanan mo na yan. Diba ang pag-build ng isang bahay, do maganda yung design yan, maganda yung bahay na gusto mong mangyari diyan, may proseso yan. Nagbubunggal ka ng lupa, nagbabaon ka ng mga pundasyon, mga kapatid, pinapatibay mo yan. Messy! Sobrang dumi yan. Hindi mo na ma-proceed yan. Pero habang dahan-dahan, nakikita mo na paganda ng paganda, mga kapatid, patibay ng patibay, at doon mo ma-appreciate ang lahat ng mga bagay. Lalo na kapag sindihan mo ng ilaw, boom!
Diba? Kaya napakaganda sa bahay, yung light. Kaya gaano kaganda ng bahay kapag hindi maganda yung ilaw. Diba? Tingnan nyo yung dalawang mall. Yung dalawang mall, bakit mas marami ang pupunta sa SM kaysa sa Robinson? Anong na-observe ninyo? Ha? Anong na-observe ninyo? Pareho namang magandang mall, Bandersinan. Pero ano napapansin ninyo? Pag pupunta ka sa Robinson, parang madilim. Subukan mo pumunta sa SM. Bungad pa lang, wow, ang liwanag. Di ba? At ang magbibigay liwanag sa buhay natin ay ang salita ng ating Panginoon. So, once upon a time, sumama ko ng pangingisda. Ang isa sa sekreto pala, kapag dumami ang isda, dapat may ilaw ka. Madilim na bili. Kaya nga pag malaki ang buwan, walang masyadong kalat-kalat yung isda. Pero pag madilim na madilim, walang buwan mga kapatid, ang mga mangingisda, nagdadala ng ilaw yan. At kapag nakita ng isda, yung mga ilaw, lalapit yan. At sa ilalim, nandoon na yung kanilang lambat. At kapag nakita ng mga mangingisda, nandyan na yung mga isda, Arya! Daan-daan nilang batakin yung lambat, mga kapatid. Makikita nila napakadaming huli. Anong sekreto? Di ba? Dapat magliliwanag. At tingnan niyo, makinig kayo mabuti. Yung mga taong simple, mga taong successful, mga taong, alam niyo yung sumusunod sa prinsipyo ng Panginoon, isa lang ang makikita mo, nag-glow yung mukha niya. Pero hindi mo alam, may problema yan. Di ba, Sister Rilby, pag titingnan mo si Rilby, hindi kailan nakikita mo si Rilby nakaganon. Mahirap ang buhay, Pastor. Masakit yung tuhod ko. Pastor, masakit yung katawan ko. Sister Rilby, kahit na masama ang pakiramdam, nakangiti. Pastor, hindi ako nakasimba kasi masama pakiramdam ko. Pero nakangiti. Diba? Ang sikreto ng buhay dapat nag-glow ka. Huwag kang magreklamo. Diba? May problema man, may mga pagsubok, may mga hindi magandang sitwasyon. Smile at the storm. Diba? Kasi pag lagi kang nakasimangot, may tatanda ka. Tatanda ka. Subukan mo lagi ka lang nakismile. Huwag naman yung kahit mag-isa ka nakismile ka, baka makita mo. Smile ka lang. I-practice mo yung mukha mo. Diba? Na nakismile. Diba? Tingnan mo, kahit hanggang namatay ka, nakismile ka. Nakikita na ba kayo ng namatay na napakalungkot? Ganon? Ang dami ko nakikita, para masungit tong patay na to. Tingnan, Sister Malo. Kabang titingnan mo. Napaka-atis. Makikita mo yung ano eh. Si tatay, titingnan mo yung kabaong ni tatay. Parang naka-smile, parang nanalo ng luto. Parang gustong sabihin, 35641. Buti na, hindi nagsasalita eh. Smile at the storm. Because obedience keeps us in God's blessing. We cannot expect God's promise while ignoring principles. Minsan, ini-ignore natin yung prinsipyo ng ating Panginoon, mga kapatid. Binabypass natin ang gusto ng Panginoon, kaya nahihirapan tayo, kaya
nabibigatan tayo. Kaya hindi natin maunawaan yung gusto ng Panginoon. Why? Because we ignore God's principles. Kung sinunod ko ang prinsipyo ng Panginoon, hindi madali. Diba? Pagtatawanan ka minsan ng mga classmate mo, mga kaibigan mo, ano nangyari sa iyo? Ikaw yung pinakamagaling sa batch namin Kayo yung pinuno namin nung high school, ng college. At nagpastor ka? And then they realize, nung nagkaroon kami ng reunion, yung mga classmate ko, mga pulis, maitim na, iba na sa traffic, yung iba na sa operation. Pagdating ko, siyempre, puging na puging ka. Mabango. Reunion tayo. Pagdating ko ganyan, pampihira. Pastor ka ba talaga? Bakit para kang artista? Oh. Di ba? Napapalakpak ko si Satiboy. Fans ko yan. Oh, bakit? Kasi masaya ka lang Hindi nila alam. Di ba? Utang yung baon mo. Diba? Marunong ka lang magdala. Why? Because you obey the principle. You follow the instruction. Would you see, amen? Do not ignore God's principle. Sundin mo yung manual ng Panginoon. And then you will live a happy life. Magiging masaya ka, mga kapatid. Maging masaya ka sa mga anak mo. Kahit may utang, kahit may mga problema minsan, sundin mo lang. Because Jesus said, if you love me, keep my commandments. Kung mahal niyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. Ano mga utos ng Panginoon? Nasa manual. Do not ignore the principle. Do not ignore the manual. Will you see, amen? The world measures success by money, fame, and power. Ba? Lagi din sinasabi, kung may pera lang sana ako, kung sikat lang sana ako, kung nasa posisyon lang sana ako. Ba? Kaya ako bumibilib ako sa mga kaibigan ko na kahit hindi politiko pero tumutulong. Kasi sa totoo lang, kahit naman hindi ka politiko, kahit naman wala ka sa posisyon, mga kapatid, kahit naman hindi bilyon-bilyon yung pera mo, pwede kang tumulong. Hindi mo na kailangan maging politiko, kaya nga bumaba yung tingin ko kay Manny Pacquiao nung nagpolitiko siya. Manny Pacquiao is my first Bible study during 1999. At minsan hindi ako lumapit dyan. Ako yung unang nag-pray. God measures success by faithfulness, obedience, and Christ-likeness. Yun yung gusto ng Panginoon, mga kapatid. Hindi doon sa pera mo. Magtataka ka, marami kang pera, hindi ka masaya. May mga tao, mga kapatid, tama lang, pero they enjoy life. You want to enjoy life? Pag bakante kayo, sama kayo sa akin, mag-ride tayo. Minsan, mag-explore tayo ng mga lugar. Di ba? Hindi naman masama na you will enjoy life. Remember, lahat pagsabing remember, prayer brings us into God's presence. Obedience keeps us walking in God's blessing. Sinong gustong ang buhay mo punong-puno ng pagpapala? Diba? Kasi sa totoo lang, may mga natisod na nga kapag binabanggit ko Bakit? Hindi kasi nila naiintindihan. Makinig kayo mabuti. Please don't be offended. Ang kahirapan, hindi dinisign ng Panginoon yan.
Dinesign ng Panginoon na maging prosperous yung life natin. Pero bakit nanatili tayo nahihirapan? Matigas ang ulo natin eh. We always ignore Him. Kaya nahihirapan tayo. May mga prinsipyo kasi yan eh. Maging yung pagbibigay, kahit na ang laki ng binibigay mo, pero hindi mo naunawaan yung prinsipyo ng pagbibigay, that is nothing. May principles kasi yan eh. Number one, you need to pray. Sabi mo siyang katabi, pray. Because prayer brings us into God's presence. When you pray, mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. At habang nagpapatuloy ka, amen, na sumusunod sa kanyang mga salita, amen, obedience keeps us walking in God's blessing. Habang sumusunod tayo, mararamdaman mo ang biyaya, ang mga pagpapala, ang tagumpay, amen, sa buhay mo. When we follow God's principles, we experience God promises. Why? Because you follow His principles. Not your principle, not your will. Amen? Kasi habang nananalangin ka sa Kanya, bibigyan ka ng tamang diskarte ng Panginoon na hindi ka nahihirapan. And then you experience God's promise. Anong promise ng Panginoon? That your life, that your way will be prosperous. That you will become a successful Christian. Huwag mong kalimutan. May mga pagpapala, mga kapatid, na nahahawakan mo na sana. Boom! Inisnas ng demonyo. Why? Kasi ang prayer, before I forgot, ang prayer, yun yung panahon na habang inihintay mo yung pagpapala, yung prosperity, yung good success, doon mo babakuran ng pananalangin, Panginoon. Alam ko, ang demonyo ay punong-puno ng kasutinan. Ang demonyo ay magnanakaw, ang demonyo ay mapanera, ang demonyo ay pumapatay. Habang parating pa lang ang blessing mo, you need to pray to protect your blessing. Kasi gagawin at gagawin ng demonyo ang lahat ng bagay na hindi ka magiging masaya. Oo. Pero ang gusto ng Panginoon, magiging masaya tayo, mga kapatid. Sino gusto magiging masaya? Ba? Ang sarap kayo maging masaya. Kalimutan mo yung na ang pera nagpapasaya sa'yo. Tandaan mo, susunod na lang yan. Kapag tama ang puso mo. Susunod yan. Susunod ang mga bagay kapag tama ang prinsipyo na tinatahak mo. And that is God's principles. And then, when you follow God's principle, you will experience God's promise. Ano yung pangako ng Panginoon? That your way will become prosperous. May kausap ako na magiging maayos ang buhay mo. That God will give you peace of mind. Kahit marami kang pera, if you do not have peace of mind, hindi ka makakatulog. Hindi ka rin magiging masaya. God builds success into His creation. And we are God's creation. Pwede mapalagpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tatayo tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Oh, Jesus.